Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, saan mang sulok ng mundo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan anumang oras na inyong napapanood itong ating content ngayong araw. Disperas po ng Valentines o baka sa mga walang Valentines dyan, so better luck next time na lang, no? Kung wala mga Valentina at mga Balintong. Ang pag-usapan natin, mga kamunting tinig, ay itong pahayag ni Sara Duterte laban kay Attorney Claire Castro. Alam naman natin na kumukulo talaga ang dugo ng mga maka-Duterte, no? Anak ng karton sa kay ASEC Attorney Claire Castro na kung saan ay nagsisilbi pong press officer ng Malacanang. Ang mga nagsasagalag or nagsasalag ng lahat ng mga katanungan tungkol po sa kung ano man ang mga update laban, kumbaga update sa ating gobyerno. Ngayon, itong si Sara Duterte, mga kamunting tinig, ay may pahayag po siya na kung saan, kung ako ang magtingin, parang tatanga-tanga, no? Dahil nagsasalita lang ang BP na parang wala po sa kanyang sa katinuan na kung saan ay talagang grabe lumalabas ang pagiging manipulator. So mga kamunting tinig, itong mensahe ni Sara Duterte na kung saan hinihimok daw niya ang taong bayan na huwag nang pakinggan si Asi Castro. Bakit? Ha? Bakit hindi siya pakinggan? Siya lang po yung nag-uulat ng mga kaganapan sa ating gobyerno. Pwede naman siyang tanungin. Ngayon, kung ang sagot, hindi po akma sa pandinig ng mga kaalyado ng karton at the same time ni Sara, aba, magtiis kayo. Hindi kasi kayo sanay sa ganyang klaseng approach. Actually, kung ako ang mag-a-analyze, si Attorney Claire Castro, hindi naman po nakikipagbardagulan ito eh. Kung baga, sinasagot niya lang naman yung lahat ng mga ibinabato na mga katanungan patungkol po sa kung ano ang nagiging programa ng gobyerno, ano po yung mga good news, ano po yung mga update. Pero coming from the Vice President na wala nang ang ginawa kundi ang manira ng manira, aba, may hiya pa na manghikayat sa taong bayan na huwag pakinggan si Attorney Castro. So sino pala yung pakinggan? Ikaw. Kung ikaw ang magsalita, aba, mabububo na at magiging tanga ang lahat ng tao sa Pilipinas. Dahil kahit nga siguro doctorate degree ay mahirap intindihin kung ano yung mga pinagsasabi mo dahil out of context and sometimes substantial. Sa mga DDS ng mga tanga, pero unsubstantial sa mga matitino na mga Pilipino, katulad po ng mga naniniwala sa Pangulo at sa gobyerno. Itong si Sara Duterte, ubod ng walang hiya, naku Diyos ko, Santissima Trinidad, naniniwala daw siya na hindi daw po dapat pakinggan, hindi dapat papansinin ng taong bayan. So tayo yung kinakausap ni Sara Duterte. Okay? Hindi daw po dapat pansinin ang Palace Press Officer na walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Ewan ko ba kung bakit. Bakit ayaw niya napakinggan ng taong bayan at pansinin ng taong bayan ang ginagawang trabaho ng ASEC o ni Attorney Claire Castro bilang Malacanang Press Officer. Aba, nagpahabol pa ito, no? Kasi sabi daw niya, kapag ganun daw yung pagsasalita, at ganun yung sinasabi ng mga nagsasalita, ay nagdadala daw po ng kahihiyan sa bayan natin. Aba, okay ka lang, Sara Duterte? Pansinin mo, dalawa kayo ni Attorney Claire Castro. Parang nagtatrabaho pa si Attorney Claire kaysa sayo. Kasi ikaw, Vice President ka, dapat mahiya ka sa butot balat mo, okay, na maganyan ang mga pananalita mo. Ikaw nga, walang ibang ginawa kundi ang maglustay ng pera ng kabanang bayan. At the same time, magsasalita laban sa Pangulo na parang lutang ang kaluluwa mo sa ulap or sa alapaap ng katangahan. By the way, Sara Duterte, makinig ka, you are the Vice President of the Philippine Republic. No? Dapat nga ikaw ang mahiya dahil unang-una, look at your performance.
Hindi ka ba nahiya na inuuto ka lang ng mga survey firm na yan? Na pinapalabas na ikaw po ay, hala sige, nakakaangat when it comes to performance, na kung saan alam mo kung ano lang po ang kakayahan mo at ano ang kinaya mo at hindi mo kaya. Ngayon, ang Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro, kung papiliin ang taong bayan, mas nagugustuhan ng taong bayan ang style ng Palace Press Officer ngayon dahil unang-una, nasasalag po lahat ng mga katanungan, nasasagot po. Depende na po yan sa inyo kung hindi nyo po kayang tanggapin, sabi ni April Boy Regino, yung mga pahayag ng Palace Press Officer na hindi po angkop sa inyong mga pandinig at sa inyong mga panlasa. Parang sa punto na ito, ikaw pa yung mga nagdidikta sa taong bayan na huwag siyang pakinggan. So sino naman ang pakinggan? Ikaw, walang kalaman-laman ng mga pinagsasabi mo. I am very sorry, real talk lang tayo dito. Wala kang alam. Now, your communication skills cannot surpass the communication skills of Palace Press Officer. Kayo nga itong nagpapakalat ng fake news ayon kay Attorney Claire Castro. Hindi lang si Attorney Claire. Ang dami na pong mga kababayan natin ang nakapansin na ikaw ay talagang fake news peddler din. No? Pabrika kayo ng kasinungalingan dahil gumagamit ang kampo ninyo ng propaganda laban po sa gobyerno, laban po sa Pangulo. Ngayon, hindi nyo kaya ang Pangulo, si Attorney Claire ang gusto ninyong atakihin kasi gusto ninyo mawala sa gobyerno si Attorney Claire. Abay, alam nyo, Sara Duterte, mas delikado nga halimbawa, no? Kung halimbawa, nag-pure vlogger itong si Attorney Claire. Naku, tapos ka talaga, araw-araw ka talagang masasambunan. Sa bagay, kahit nga yung bola na dinribol at hindi naman ikaw yung pinasahan, sinasalo mo. Pero Sara Duterte, sa totoo lang, when it comes to performance, wala kaming reklamo sa trabaho ni Attorney Claire. Bilib na bilib kami dahil unang-una, siya yung nag-break ng monotony na dapat angelic and at the same time, mahinahon, soft-spoken ang Palace Press Officer. Sa punto na ito, hindi na po pwede. Kasi nungalingan na ang nilalabanan ng Palace Press Officer. At saka yung mga ibinibigay, hindi na naman po sariling opinion yan. Yan po ay pangkalahatan at nagustuhan po namin. How come na hindi mo nagustuhan? Dapat mahiya ka sa sarili mo na hikayatin mo yung taong bayan na huwag siyang pakinggan, huwag siyang papansinin. Maldita ka talaga. Very vindictive ka talaga. Ikaw nga tong hindi pinapansin ng taong bayan dahil unang-una, assuming kayo, no? Ambisyosa kayo. Naku, Diyos ko. So, sinong paniniwalaan namin? Ikaw? Paano ka namin paniwalaan? Sarili mong bansa, sinisira mo. Sarili mong mga kababayan, pinapaniwala mo ng mga kasinungalingan galing po sa kampo ninyo. Totoo naman talaga, di ba? Fake news peddler naman talaga lahat. Ang mga sinasabi ng mga maka-Duterte na sumusuporta sa inyo. So hindi po makatarungan yung sinasabi mo, yung tinuran mo sa Palace Press Officer. Siguro ikaw lang po ay naagrabyado sa paningin mo, pero sa totoo lang, Sara Duterte, maayos po na ginagampanan ng Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro ang kanyang trabaho. Ikaw nga tong fake news peddler sabi ni Attorney Claire Castro, no? Ikaw tong what we call this, ikaw tong mga ikaw tong nagpapakalat ng mga kasinungalingan. So ito sabi po ni Attorney Claire Castro, mga kamunting tinig, si Sara Duterte ay fake news peddler. Hindi lang naman siya nakapansin, kahit kami naman nakakapansin 'Di ba? Wala namang problema. Diyan totoo So dapat ikaw, pag-ibig dapat ang iyong ipapalaganap, hindi yung galit at not immorality. Don't be chucky. Don't be chucky, Sara Duterte Sabi po ni Attorney Claire Castro Sara, okay, spread love, not fake news. Di ba? Not immorality. Don't be chucky.
May isasagot ka pa ba dyan? Ewan ko lang kung naintindihan mo yung sinabi ni Atty. Claire. Pero Sara Duterte, masakit man sa pandinig po ninyo, pero mas may dating pa si Atty. Claire kaysa sa'yo. Kung tutuusin nga, pang vice presidente ang material ni Atty. Claire Castro kaysa sa'yo na tamad at wala pang alam. Ha? Klaro po yan? Again, uulitin ko. Kumpara sa inyo ni Atty. Claire, mas vice presidential material pa. Vice President material pa si Atty. Claire kumpara sa'yo na walang alam, sinungaling, at the same time, tatanga-tanga ayon po sa ating mga kababayan. Kaya wag kang magano. Parang mas magaling pang maging vice presidente si Atty. Claire kaysa sa'yo. Eh ikaw nga, wala kang alam sa trabaho mo. You don't even know what is your mandate as a vice president. Maya ka naman.